Mukhang ayaw na nitong PBA star dito sa team niya at ngayon daw ay gusto nang malipat sa ibang koponan. Ang tinutukoy natin dito ay itong si Cedric Barefield at mukhang base dun sa mga reports na palabas, mukhang ang pinagpipilian daw ng kanyang kampo ay itong MVP Group o kaya naman ang Converge Fiber Xers. Posible rin na baka sa SMC pero sa ngayon daw ang matunog na pangalan ay itong MVP Group at ang Converge. Ang first option daw dito ay baka mapunta siya sa Meralco Bolts at baka maging kapalit nito ay si Aaron Black at isa pang guard. Hindi pa natin natitiyak kung sino pa yung isang isasama ng Meralco, pero ang tiyak pa lang dyan si Aaron Black kasama doon sa trade package. Posible rin na baka sa TNT ito mapunta kapalit naman ni Jordan Heading. So Jordan Heading to Blackwater kapalit si Cedric Barefield. Ngayon, ang Converge Fiber Xers daw ay nag-aaral din kung po pwede silang magawa ng offer at ang ibibigay naman daw nila ay itong si Alex Stockton at isang second round draft pick kapalit ni Cedric Barefield. Alam natin ang SMC nag-iisip din kung makakapag-offer sila kay Barefield, pero sa ngayon mas meron daw advantage itong kampo ng MVP Group at ng Meralco. At syempre, alam naman natin na ito si Barefield ay gusto niya umalis dyan sa Blackwater Bossing dahil nag-i-struggle nga ito makapasok sa playoffs. Kaya syempre, ang gusto ni Barefield ay maglaro doon sa isang team na pwedeng mag-content sa kampyonato. Kaya nga ngayon mukhang aalis na itong si Barefield dyan sa Blackwater. Ang tanong na lamang kung saan team ito mapupunta. At dito natin makikita talaga yung mga major adjustments na gagawin ng mga nasabing koponan dito sa kanilang mga offers para makuha na ang nasabing superstar guard na mukhang asiwana dito sa kanyang koponan. Ang San Miguel Beermen naman daw ngayon ay busy na sa paghahanap ng import para sa Governor's Cup. Ayaw nang maulit ng San Miguel yung nangyari dito sa PBA Commissioner's Cup kung saan ang tagal nila bago nakuha si Benny Boatwright. And by the time dumating na si Benny, huli na lahat, hindi na sila nakaabot sa twice to beat advantage. Kaya nga ngayon, mukhang ang balak to talaga nitong San Miguel Beermen ay gumawa ng hakbang para naman maipakita na sila ready na sa Governor's Cup at hahanap daw sila nung import talaga na mag-fit dito sa kanilang sistema. Isa daw sa mga matunog na pangalan ay itong si KJ McDaniels na baka kunin ng San Miguel Beer bilang kanilang import dito sa Governor's Cup. Alam natin na si McDaniels ay isa doon sa mga top imports dito sa PBA at yan ang dahilan kung bakit papabalik-balik na to dito sa liga. Kaya hindi na ako magugulat kung ito nga talaga ang kunin ng San Miguel. Kung sa bagay, yung rights ni McDaniels yung rights ito si McDaniels nag-expire na. So pwede na itong pumili ng team na kung saan siya maglalaro. Kaya sa tingin ko kung maganda offer ng San Miguel, pwede na ito si McDaniels dito sa San Miguel Beermen. Naglalaro ito bilang power forward, so bagay na bagay siya dito sa SMB. At sa tingin ko, maganda pa rin naman yung kondisyon ni McDaniels at ready pa rin ito na maglaro para dito sa San Miguel Beermen. Kaya sa tingin ko, pwede talaga to na magkaroon ng chance para doon sa mga teams talaga na interesado na makakuha ng ganitong klaseng player. Kaya magandang move ito para sa San Miguel kung makuha talaga nila itong si KJ McDaniels. Dahil alam natin, yan yung solid na player na hinahanap talaga nitong San Miguel at wala namang duda na bilang isang import, makalaki maitulong nito para sa Beermen dito sa darating na Governor's Cup kung saan kinakailangan nilang makabawi mula dito sa pagkatalo sa Commissioner's Cup. Ang Barangay Ginebra naman ay susubukan na makagawa ng 3-1 lead kontra dito sa Reynolds Shine Elasto Painters. Naghahanap itong Barangay Ginebra ng momentum at kapag nanalo sila mamaya, isa na lang kinakailangan para sila ay manaig at madire-diretso na itong Reynolds Shine. Pagkatapos matalo sa Game 1 ng serye, nakita natin na sunod-sunod na ang panalo ng Barangay Ginebra. Kaya naman sa tingin ko mukhang magiging maganda talaga itong matchup na to para dito sa Gene Kings. Alam naman natin na hindi magiging madali para dito sa ibang mga teams yung kanilang ginagawa na pag-adjust kontra Ginebra dahil ang lalim ng bench nito. At si Coach Yengyao nahihirapan na dito kontra sa Barangay Ginebra. Hindi kasi nagiging consistent yung scoring ng mga guards niya at nararamdaman na nila yung pagkawala ni Felix Temeti, Kit Datu at si Luis Villegas. Hindi rin nakatulong
na hindi 100% yung nilalaro nitong si Kaylan Tiongson. Kinakailangan maging fit talaga si Tiongson dahil siya lang yung ginagamit nila na pangguardia dito sa mga big man ng Hinebra at syempre sa kanilang import na si Justin Brownlee. So masasabi natin na must win mamaya ang laban ng Reynolds yan ni Las Painters kontra dito sa Barangay Hinebra dahil kung matatalo pa sila dyan, abay magiging delikado na to para dito sa Rain or shine dahil ang hirap talunin ng Barangay Hinebra ng 3 sunod. Kaya kapag nag-3-1 yan, talagang delikado na. Itong rain or shine ni Rasto Painters. Kaya kung ikaw itong Barangay Hinebra, mukhang kinakailangan talaga na gumawa ka ng hakbang para maipakita na ready ka na manalo para dito sa iyong, para makapasok sila sa finals. Ngayon, kung ikaw naman itong rain or shine, kinakailangan gaya nung nabanggit natin dati. Isipin nila na ito na pinakamagandang chance nila mag-champion. Kung makakalampas sila sa Barangay Hinebra, baka TNT or Meralco makaharap nila sa finals at maganda na yung chance nila na mag-champion. Kaya kinakailangan talaga na talunin na nila itong Barangay Hinebra. Ito namang Magnolia Hotshot ay ready raw na gumawa ng trade para kay Paul D. Mukhang ready na itong Magnolia na pakawala ng nasabing player at ang isa raw doon sa mga teams na interesado makuha ito ay ang Phoenix Fuel Masters. Ang Phoenix ngayon ay naghahanap ng mga veteranong guard na pwedeng ipares dito sa kanilang mga batang players katulad nila Evan Nelly at Tyler Tio at itong si Paulie yung nakikita nila na pwedeng maidagdag. Yun nga lang si Paulie bumaba na yung trade value niyan, so kahit sa tingin ko second round draft pick ang ibigay ng Phoenix plus dagdagan ng isang player, pwede na yung pampalit dito kay Paulie. Pero ganun pa man, kahit mababa na trade value nito, nakakatulong pa rin yan dito sa kanilang roster. Kaya nga sa tingin ko, magiging isa yan dito sa mga bagay na pag-aaralang mabuti nitong si Coach L.A. Tenorio kung maganda yung i-offer sa kanya ni Coach Charles Chu. Kung pag-uusapan naman natin yung laro ni Paulie, kaya pa rin yan, no? Yun nga lang, kinakailangan talaga maging healthy ito at iwas sa injury para maipakita na siya ready na maglaro para dito sa Magnolia Hotshots o sa Phoenix Fuel Masters kung ma-trade man siya. Kung ito yung mangyayari, sa tingin ko magandang gagawin talaga nitong Magnolia Hotshot na i-trade na ito si Paulie sa Phoenix habang meron pang mga teams na nagkaka-interest sa serbisyo nito. At sa tingin ko, marami pa rin magkakaroon ng interest dyan, lalo na kung maging consistent yung scoring nito. Dahil sa tingin ko, yan lang naman talagang inaabangan ng mga fans dito kay Paulie. Yung kanyang pagiging consistent scorer na sa tingin ko ay makakatulong talaga dito sa kanilang lineup, lalo na naghahanap sila ng mga players talaga na pwedeng magbigay ng tinatawag na additional na tulong para dito kay Jerome Lastimosa. Sa panig naman ng Phoenix, itong pagdating ni Paulie, magiging maganda yan pantulong kay Richie Rivero, kay Balungay, at pati na rin sa veterano nila na si Jason Perkins, provided na ito si Perkins ay hindi nila ite-trade. Binabati natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Jonel Alagon, si Michael D, Anthony Alon, Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Monde Guzman, si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarillas, si Edwin Carmona Jr., pati na rin si Romeo Conchada, Jervin Cris at ang iba pa.